Hello mga kabaslag, welcome po muli sa panibago nating vlog. This time pag-usapan natin ngayon about sa another pagkakakitaan, pagkakapirahan, at the same time pagkakagastusan na rin kasi hindi naman po pwedeng magninegosyo tayo kung walang gastos, walang puhunan. Mamumuhunan muna, then later on, saka na tayo kikita. Pag-usapan natin yung commercial space business. Paano magsimula, mayroon bang sure na market at hindi ba tayo mahihirapan na kumuha ng mga tenant, ano-ano yung mga proseso kapag magsisimula ka sa ganitong klase ng negosyo, ano-ano yung mga dapat natin gawin. Medyo mahaba tong topic na to, pero ang gagawin ko na lang, kakatingin ko na lang. Pero bago tayo magsimula, pahingi naman ng like at pakishare na rin at kung meron kayong gustong idagdag, suggestion, pwede ka rin kayong mag-comment. At sa mga ngayon pa lang nakadaan sa aking channel at gusto niyo ganitong usapan, baka po pwede naman pakipasubscribe ang ating channel at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa iba pa nating mga gagawin na mga ganitong content. Ang una natin na gagawin kapag gusto natin na pumasok sa ganitong klase ng negosyo, commercial space, business, ay kailangan natin na i-prepare yung puhunan natin o pera natin na gagamitin sa ganitong klase ng negosyo. Yung sarili natin, kailangan preparado tayo. Ano man ang mangyari, ano man ang magiging sitwasyon, meron mang hindi okay, parang meron mang negative na pangyayari, dapat tanggap natin yun kasi mahirap naman kapag hindi naka-prepare yung sarili natin, di ba? Yung iba kasi masyadong dinaramdam hanggang sa nagkakasakit. Kaya importante din yun. Pangatlo, kailangan yung humanap ng magandang location. Sa commercial space kasi dalawang klase yan. Kung ikaw meron kang sariling lote, mas maganda. Malaking kita doon at saka sureball talaga ang income doon. Pero kung wala kang sariling lote, kailangan mo na mag-rent or mag-lease ng lote. Hanap ka ng commercial lot for lease para hindi rin masyadong komplikado at tumagal yung proseso ng ipapatayo mong commercial space. Ay pupunta ka sa munisipyo, aalamin mo sa zoning kung yung location na nakita mo ay commercial ba siya o residential o kaya commercial mix ng residential kasi merong mga ganong lote na pinapayagan na maging commercial pero residential at the same time. Commercial sa baba pero yung second floor residential. Meron din kasi negosyo niyan sa amin sa zoning nung lote na yon, mix siya ng commercial at residential. So ginawa niya, nagpatayo siya ng building, second floor, yung first floor, yun yung commercial space, mga negosyo ang nandun, din sa taas, paupahan, mga bahay. Kaya ang ibang mga tenant niya, sa taas nakatira yung iba, then sa baba sila nagninegosyo. Yung iba naman, ang ginawa nila, bukod na pinapaupahan nila yung taas as parang apartment, pero yung sa ground floor, pinaupahan nila ng bukod as commercial. May mga ganong kategory ng lote sa lugar natin. Then pag nalaman nyo na commercial siya, para sa akin, maganda rin kung yung lote na nakita mo ay medyo malapit lang sa mga establishment na kagaya ng mga bangko, gaya ng mga remittances company, mga Palawan, Imlo Villar, Cebuana, yung mga ganun, basta yung about sa transaksyon ng kaperahan, malapit lang. Kasi syempre negosyo ang meron tayo, yung mga tenant na po pwedeng mag-rent sa atin, ay gusto rin yan yung madalian din yung transaksyon na gagawin sa business na ilalagay nila doon. Kasi iba-ibang presyo, iba-iba ang halaga ng mga commercial lot. Merong medyo mababa, merong talagang sobrang taas din. Kagaya rito sa amin sa Antipolo, yung ML Quezon Next Street, yan, napakamahal ng lote dyan. Napakamahal ng mga commercial space dyan. Kasi yung tao sobrang dami. Sobrang busy ng kalsada na yan. Kahit na gabi, kahit na hating gabi, may mga tao at may mga tao dyan. Ibig sabihin, iba ang presyo ng ganong mga lote na nandoon sa street na yon. Kaya i-consider mo rin yon. Pero kapag gusto mo ng klase ng ganong lote, ihanda mo na rin ang bulsa mo.
Sa akin kasi yung kinuha ko, although bayan din, although malapit lang din sa plaza, malapit lang din sa munisipyo, sa mga bangko, sa mga remittances company, ay hindi siya ganun kataas compare doon sa pinaka main road ng ML Quezon. Kasi yun nga, sabi ko nga, sobrang matao yung lugar na yun talaga. Pero yung sa amin, hindi naman ganun layo lang din doon. Malapit lang din. Pangatlong kanto mula doon sa pinaka street nung ML Quezon yung location nung aking na rentahan na lote. Once na may nakita na kayo, kailangan makausap ninyo yung pinakamay-ari ng lote. Gat maaari, rekta na kayo dun sa pinakamay-ari. Kasi, once na nagkaroon kayo ng agreement, at least, sigurado yun. Kumbaga, siya talaga kausap mo. Magulo kasi pagka meron pang ibang kausap. Kapag kakausap nyo na may-ari, andyan yung magtatawaran kayo ng mga presyo, dun sa terms of payment, kasi minsan, sasabihin ng may-ari, o ganito, ilang months ang deposit, ilang months yung advance. Tapos hindi mo naman pala kaya. Tapos yung presyo pa nung deposit in advance, mataas din. Mag-uusap kayo, ganito, yung escalation. Magkakaroon ng tawaran yan, o kaya dun sa pinaka halaga na ibinibigay sa'yo, pwede kayong tumawad doon. Pag di talaga kaya, baka po pwede na mag-start muna tayo ng ganito. Eh wala namang problema sa ganun. Importante lang yung maayos na pakipag-usap. Di pagka tumawad at pinagbigyan kayo, di pabor din sa inyo. Kailangan maniguro kayo sa titulo. Yung titulo ba, legit ba na sa kanya talaga yon? Baka mamaya hindi pala. Tapos alamin mo kung ilan bang titulo yung napapaloob ng lote na upahan mo kasi merong mga ganun. Gaya nung sa akin, 3 titulo ata, 4 ang titulo nun. Pero pwede rin naman yun. Pero mas hanggat maaari kung meron kayong makita na isang titulo lang sa isang lote na pinapaupahan, mas maganda. Kasi alamin nyo rin kung nabubuwisan ba siya, updated ba siya. Kasi baka mamaya, inuhanin nyo yung lote, nag-down na kayo, yung pala hindi may problema pala sila sa munisipyo, hindi pala nababayaran ng buwis yung lote. Yung napaka-importante nun kasi madadamay din kayo once na nagkaroon kayo ng establishment na ron, meron na kayong tinayo, nakapaglabas na kayo ng pera, damay pati yun pagka nalaman nyo na may problema pa pala sila. Then kapag ka nagkasundo na kayo at okay na, ay planuhin nyo na ano ba yung ilalagay nyo doon, ilan bang commercial space, gaano ba kalalaki. Lagyan nyo maliliit lang ba, pare-parehas lang ba ng sukat. Bago ako pumasok sa commercial space, nag-advise sa akin yung may-ari na maganda siguro dyan kapag commercial space, maliliit lang para afford ng mga tenant at tsaka hindi talaga mababakante. Pag-usapan natin ng bukod yung kung papaano ba siya magiging madali na magkaroon ng tenant ang ating commercial space business. Sa akin, noong umpisa, ganun yung parang negative pumasok sa isipan ko dahil nga doon sa advice sa akin. Pero noong ginawa ko na siya, hindi pala ganun kahirap yun. Pag-usapan na lang natin ng bukod yun kasi medyo mahaba-habang topic yun. Ngayon, kapag ka okay na at nakaprepare na yung pera mo para ipagpatayo, ang advice ko, hanggat maaari, matibay siya pero wag masyadong expensive. Hanggat maaari, may mga part lang din na konkreto, pero yung iba, hanggat maaari, tubular na lang gamitin. Depende kasi yun sa gagawin mong establishment. Kung halimbawa na first floor, second floor, third floor, magkakaiba yun. Hindi mo naman po pwedeng gawin na hindi konkreto kapag nag-second floor, third floor ka na. Pero kung first floor lang naman o kaya second floor lang naman, madaling namang diskartehan yun na po pwede yung first floor ay konkreto, then second floor, tubular na lang siya. Tubular pero matibay dapat. Kasi syempre, titingnan din niya ng munisipyo yung design ng inyong building kung matibay ba ang pagkakayari. Lamang ka dyan kapag marami kang experience sa construction kasi
Kagaya ko, hindi ako marunong sa gano'n. Kaya yung building na pinagawa ko, magastos talaga yun. Kasi konkreto talaga lahat yun. Pero sa akin kasi, yun nga, advice ko, kung second floor lang naman, advice ko, first floor ay konkreto, second floor ay naka-tubular. Pero gumamit kayo ng mga kagaya ng mga piping board, yung mga pinakadingding niya. Tapos, pwede nyo rin i-konkreto yung sa may CR. Kapag ka okay na, malinaw na sa isip ninyo mga gagawin, kuha kayo ng architect and engineer. Then, yung design. Kasi, yun yung isasubmit din ninyo sa munisipyo. Mag-a-apply kayo ng building permit. Kailangan ng plano, yung blueprint. Yung sa akin kasi nangyari, yung engineer na ang nag-asikaso na lumakad doon. So, more on ano na lang din talaga ako, nagbigay na lang din ako ng pambayad. At pagka nag-apply doon ng building permit, gugugol yan ng mga ilang buwan kasi may mga inspection pang gagawin ng munisipyo dyan. Sa dami kasi ng mga inaasikaso din nila, so i-inspect pa yung lugar. Titingnan sa plano, architectural design, structural, plumbing, electrical, titingnan yan sa munisipyo. Pagka okay naman, tama naman yung design, wala namang problema doon. Ang advice ko naman sa inyo, sa design pa lang, ilagay nyo na yung mataas na load ng kuryente. Ipalagay nyo doon sa electrical design, yung mataas na load. Kasi nagkaroon din ako ng experience niyan na hindi siya naka-adjust yung load ng kuryente doon sa building ko. Kaya dumating yung time na may nangupahan sa akin na yung mga heavy duty yung mga gamit, ang aircon nila, sobrang tataas ng mga amperes ng aircon na ginamit nila. Kaya bumibigay yung main breaker. I-adjust nyo na, hingi kayo ng mataas na load kasi hindi natin kontrolado yung mga nagre-rent sa atin kung sino-sino ba yung mga nagre-rent, ilan bang aircon yung ilalagay nila dyan, meron ba silang mga freezer na ilalagay dyan, meron pa bang ibang mga kagamitan na gagamitan nila ng kuryente na kailangan nyo naka-adjust yun. Kailangan kaya ng main breaker natin. Follow up, kailangan ng follow up noon kapag ka nag-process na kayo ng building permit, lagi kayong nagpa-follow up sa munisipyo kasi minsan tumatagal. Sa amin nga, yung kasabayan ko na nag-process ng building permit, umabot siya ng 7 months bago niya nakuha yung building permit. Ibig sabihin, imagine niyo yun kung ano ba yung agreement niyo ng inupahan mo na lote. Within ilang months ba ang ibibigay sa iyo na palugit bago ka umpisa na maghuhulog ng o magbabayad ng per month doon sa loteng inuupahan mo. Kasi may mga ganong agreement yan. O halimbawa, binigyan ka ng 3 months, sige, within 3 months o within 6 months. Depende yan sa usap. Kaya hanggat maaari pala, sa pag-uusap nyo ng may-ari ng lote, humingi kayo ng palugit. Hanggat maaari na bigyan kayo ng ilang buwan bago kayo mag-start na maghuhulog. Kasi kapag hindi pa nayayari yung inyong pinagagawang establishment, building man yan o ano man, pag hindi pa nayayari yan, at meron na kayong kasunduan, may kontrata na kayo no, o may-ari ng lote, ay magbabayad ka na noon dun sa panahon na pinagkasunduan ninyo. Kaya yung kontrata pala, importante yun. Isa pang advice ko, once na nagkasundo na kayo, yung kontrata, mabasa mo maigi yun. Kailangan sure ball na naiintindihan mo yung kontrata kasi nagkamali din ako dyan nung ako ay umupa ng lote na hindi ko binasa yon, nagbase lang ako kung ano yung sinasabi sa akin kasi hindi ako mahilig talaga magbasa. Una, mahina rin ako sa English. Pangalawa, tamad talaga ako magbasa. Kaya ang nangyari, nagbase ako doon sa usapan lang namin na yung about sa escalation, yung tungkol sa escalation, pag-uusapan nyo rin pala yun. Nagtataas ba siya yearly ng upa? Halimbawa, nag-start kayo ng upa nyo dun sa lote ay 40,000. Ilang porsyento ang escalation nila? Halimbawa, sinabi niya, o sige,
bigyan kita ng sa simula 10%. Every year yan, magtataas yan ng 10%. Depende yun sa usapan ninyo. Every 2 years ba sila nagtataas? Meron kayong mga ganong agreement. Pwede kayong tumawad doon. Halimbawa, sinabi niya, magtataas tayo ng escalation every 2 years ng 10%. Sir, baka po pwedeng mag-start muna tayo ng 5% kasi medyo gagamayin ko pa yung negosyo. Pwede kayong huwag kayong mahiya na tumawad. Hindi pumayag at kaya nyo naman, sige go. Pero kung pumayag, hindi mas maganda, at least nag-try kang tumawad. Kasi yung mga nagpapaupa ng mga lote or commercial space, binibigyan niya ng panahon, binibigyan ka ng parang konsiderasyon na habang ginagawa mo, wala ka munang bayad sa renta ng ganitong mga buwan, pwede kang bigyan ng konsiderasyon sa ganon. Huwag kayong mahiya na magsabi doon sa may-ari. Kapag ka okay na, may kontrata na, meron ng titulo, okay yung titulo na binigay sa'yo, may buwis, nabubuwisan nila, hindi kayo magkakaproblema sa munisipyo noon. Then kapag okay na, nagawa na ng plano, na isubmit na ninyo, na i-forward nyo na sa engineering yung plano, at in-approve na ng municipal engineer yung building permit at nirelease na yung building permit, doon na kayo mag-start na gawin yung inyong establishment o commercial space. Kung gagawin nyo yung pundasyon noon, then structure, once na nagpapagawa na kayo ng commercial space, hanggat maaari volume ang pagbili ng materyales, mas maramihan, mas makakamura kayo. Mas matitipid ninyo yung pera ninyo. Sa akin kasi nangyari, kaya napalaki ako ng gastos doon kasi utay-utay. Kapag ka nagkakapera, bibili. Pag may pera, bili. So, ganun ang nangyari kasi wala akong pondo talaga na perang malaki. Kaya talagang nagipit ako nung pagpapagawa ng building. Pero sa inyo, kung meron naman kayong pera talaga na nakatabi o meron kayong perang nakalaan para doon, volume, bibili ka ng semento, maramihan, mas mura yon. Ano bang supplier yung mas makakamura kayong bilhin dahil sa maramihan. Bumili ka ng nakadump truck na buhangin, graba, mas mura yun pagka ganun. Compare sa bumibili ka lang sa hardware na per cubic lang yung bigay nila. At mahal. Imagine mo lang, kung halimbawa per cubic, 3,000, ganyan. Tapos bumili ka ng per dump truck, palagay na natin 20,000, diba? Ang laki ng matitipid ninyo. Pero syempre, tansyahin din gaano ba karami ang magagamit na ganitong bakal. Kaya kailangan yung engineer ninyo, yung foreman ng construction na kukunin ninyo ay magaling sa estimate gaano kadami ang magagamit para pagka umorder kayo ng volume ay hindi naman sosobra yung ating mga materyales. Alamin nyo rin pala doon sa may-ari ng lote na kung yung lote na yon may linya na ba dyan ng tubig, kasi kung wala, kailangan nyo rin lakarin yon sa NAWASA. Saan ba manggagaling yung tubig sa pagpapagawa kasi gagamit din ng tubig dyan? Saan ba po pwedeng makikitap ng kuryente sa pagpapagawa ng commercial space na ipapagawa dyan? Kasi syempre gagamit yan ng kuryente, grinder, barena, yung welding, yung ilaw na gagamitin ng construction. So, alamin nyo kung saan kayo makakatap ng kuryente at tubig.